page number 2. Standing on the promises. Page number 2. Standing on the promises. Nandiyan na po. First one, ready. Standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storm that in fear chill. By the living word of God I shall remain, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of Christ. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Alright, isa pa. Paparid ang tono natin. Isa pa po, buksan po natin sa page number 8. When the roll is called up yonder. When the trumpet. Yan na po. Page 8. Verse 1, ready, sing. When the trumpet of the Lord shall sound, in time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the save of earth shall gather over on the other shore, when the roll is called up yonder, I'll be there. when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. when the roll is called up yonder, I'll be there. The roll is called up yonder, I'll be there. on that bright and cloudless Morning when the dead in Christ shall rise, in the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. when the roll is called up yonder, I'll be there. is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn to setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, And the roll is called up yonder, I'll be there, I'll be there. when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. when the roll is called up yonder, I'll be there. the roll is called up yonder, I'll be there. Okay, tayo po muna sandaling dumapa sa panalangin. Tayo po yung magsiyoko at magsipigit at dumapa tayo sa Panginoon.
Panginoon namin na mapagpala at makapangyarihan sa umagang ito, kami po'y muli nga dumudulog sa luklukan ng awa. Humingi po kami ng tawad sa anumang mga pagkukulang na sumpungan mo sa mga buhay namin sa lumipas na isang linggo at dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, bastasan mo ang iyong mga salita upang maging hamon sa aming mga pananampalataya. Gamitin niyo po ang iyong lingkod, itago mo ako sa krus ng Panginoon Kristo, pagkalooban kami ng kapangyarihang Espiritong Banal, lalo po ang iyong lingkod upang sa aking pagsasalita ay malaya ko pong mapuri ang iyong pangalan at yan din po sa bawat makikinig nang sa gayon po ang kanila pong mga panawaan ay malawak na mabuksan ng Diyos para po sa pag-iintindi ng iyong mga aral. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito at sa aming pagkakaipunipon at patuloy po ang dalangin namin. Gagabihan mo kami at patuloy ang dalangin namin sa mga hindi po nakasimbang yon na nagsabing mamayang hapon at patuloy pringugad na gagabihan niyo po sila at pinadako dito mamayang hapon at dalangin po namin na sana po tanggapin sa luklukang awa ang mga pagsama namin at hinihiling po namin na kami ay iyong gagabihan hanggang matapos ang aming mga paglilingkuran sa iyo. Salamat na muli Panginoon sa umagang ito. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Okay, maraming salamat po. Pili na po kayo maupo. Muli po magandang umaga sa inyo lahat. Salamat po sa Panginoon sa ating pagkakainibon at welcome na muli sa ating second timer, Brother Eric. Ayan, thank you for coming. At sila Sister madalas na po dito. Salamat sa Diyos at narito sila, pati si Brother Dimar. Ayan, at sa lahat po ay ayan, welcome po sa lahat. At puri ng Panginoon, mga auditan na po yan dito. Alright, at ngayon po ay tawagin natin muli si Brother Rafi G upang pangunahan tayo sa pag-aawitan sa Panginoon. Amen! Okay. Para wala kang kausap pa. Amen! Tawa ko makisa lang ko dito. Okay, tayo po muli mag-awitan sa Panginoon. Tayo po muling mag-awitan. Buksan po natin sa page number 10. Shelter in the time of storm. Nandiyan na po, page 10. Verse 1, ready, sing. Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes affright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may round us beat, a shelter in the time of storm. For safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge clear, a shelter in the time of storm. Our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land.
Buksan po natin sa page number 3. Jesus saves. Verse 1, ready, sing. We have heard The joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. the tidings all around. around, Jesus saves, Jesus saves. Spread the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. On the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Let the sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. in the islands of the sea, Echo back the ocean gates. earth shall give birth to release. Jesus saves, Jesus saves. Above the battle strife, Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, when thy heart for mercy craves. Sing it triumph o'er the tomb, Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice, Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free, highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Alright. Po, tayo po yung malangin, tayo po sa offering. Let's pray, Lord. Salamat po sa araw na to. Salamat po muli po kami nagkaipon-ipon para po makadalo po sa iyong bahay sa mga Panginoon. Panginoon, pinapanalangin po na patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang, nasupukan niyo sa aming Panginoon. Panginoon, pinapanalangin po na patuloy niyo po kami ingatan sa araw-araw, Panginoon. Ako po wala pong madapuan na sakit sa aming Panginoon at aming mga pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon. Pagtibayin niyo po ang aming mga physical na katawan, Panginoon, at ang aming spiritual, Panginoon. Panginoon, bless niyo po ang opening, Panginoon. Bless niyo po ang mga mabibigay, Panginoon. Bless niyo, pray, Amen. Amen. Tayo po yung pasalamat. Lord, salamat po sa mga nagbigay. Bless niyo po sila. Balik niyo po sa kanyang siksig. Bigyan at tumabok po, Panginoon. Na po yung makatulong po ito sa paggagawa ng bahay sa bahan, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin ko po na ihanda niyo na po ang aming puso at isipan para po sa pakikinig ko ng mga salita, Panginoon. Ang bawat mensahe, Panginoon, na aming mapapakinggan, Panginoon, nawa po maisabuhay po namin ito, Panginoon. Praise and pray. Amen. Amen. Okay, muli po magandang umaga sa inyo lahat. At tumakulong po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nais ko pong hilingin sa inyo, nabuksan niyo po ang inyong mga Bible sa Hebrew chapter 11, verses 1 to 6. At 2 Corinthians 5:7. Okay. Mahulog yan. Hebrews chapter 11, verses 1 to 6, and 2 Corinthians 5:7. Alright. Basahin pa natin. At unahin pa natin sa Hebreo. Buksan lang po muna natin. Hebrews chapter 11, verses 1 to 6, and 2 Corinthians. Amen! Ayos, tinutuwa talaga ni Sister Linda. Praise God. Ayan, welcome po, Sister Linda. Ayan, salamat po sa Panginoon at siya po ay natin. Alright, tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral. Babasahin ko po sa Tagalog. Sundan niyo na lamang po sa inyong mga makinig.
at maintindihan pa ng lahat sa Tagalog ko babasahin. Unahin ko na po sa 2 Corinthians chapter 5 or 7. Tapos tayo na dato sa Hebreo chapter 11 verses 1 to 6. Okay, sabi ko dito, sapagkat nagsisilatan kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Okay, tayo po muli pang magbasa sa Hebreo chapter 11 verses 1 to 6. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ba't ang nakita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita? Sa pananampalataya ay si Abel naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. Sa pamamagitan nito'y patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya naging kalugod-lugod sa Diyos. 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Okay, tayo sandaling dumakot sa panalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita at muli po, dalayan ko po ang kapangyarihan ng Espiritong Banal na iyo pong ipagkaloob sa iyong lingkod at buksan po ang bawat tunawa sa bawat makakapakinig ng iyong mga salita upang ma-enlighten po ang bawat pananampalataya. Gayon din po, maging sa iyong lingkod, padaluyin niyo po sa aking puso ang iyong mga salita, hindi lamang po sa labi, kundi sa puso upang ang aking buhay ay magsilbing patotoo sa mga tao. At yan din po, hinihiling ko rin po na ilalayo niyo pa ako sa mga taong ayaw magsipagbalik loob sa inyo na nagdadala po ng bagay na hindi po magaling sa iyong gawain o sa iyong lingkod. Hinihiling ko po ang ingat mo. At yan din po naman, patuloy ko pa rin hiling ang iyong habag sa kanila na kahabagan niyo po sila katulad ng paghabag niyo sa amin nung kami ay mga hindi pa ligtas sa inyong harapan. Dinadalangin po namin na ipuin niyo ang kanilang mga puso sa privacy ng kanilang buhay sapagkat ang tao ay nagiging tapat sa kanyang sarili sa harapan ng Diyos kapag siya'y mag-isa sa kanyang sarili lamang. Hinihiling ko po na kilusin niyo ang bawat puso at hinihiling ko po sa umagang ito na sa kalagitnaan ito, ang salita niyo po ang siyang mangusap sa bawat narito. Itago niyo po ang iyong lingkod sa likod ng cross ng Panginoon Kristo upang hindi ako makita. Magkus po ang iyong mga salita, ang siyang pumasok sa bawat kalooban, magsilbing na kalakasan sa pananampalataya. Salamat na muli sa umagang ito. Binabalik ko po ang kaluwalhatian sa iyong pangalan, sa tanging pangalan ng Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Okay, muli po, magandang umaga sa inyo lahat at nagpupuri sa Panginoon sa ating muling pagkakaipon-ipon at patuloy tayo magdasal dahil pinagdadasal nga po natin ang ating gawain at hopefully ang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na maging kaagapay sa ating pong panalangin dahil bukod po ang panalangin natin para sa gawain sa personal nating buhay. Ano po, ang advice ko po sa bawat isa sa inyo, katulad din po ng ginagawa ko sa ating sarili, kung may pagsubok po tayo, panatagin lang natin ang sarili natin sa Panginoon at ang Panginoon ay hindi po tayo pababayaan. Ngunit ang gawain ng Diyos ay kailangan po nating ipagkatiwala sa kamay ng Panginoon ng pagsulong nito. Dahil ang sabi nga po sa Psalms 27 verse 1, di pa po yan minsan natin, tayo patalastas po lamang. Sa Psalms 127 verse 1, sabi ng talata, except the Lord build the house,
it builded in vain that built it. So yung pong house doon ay ang gawain ng Panginoon. Maliban ang Diyos ang siyang magtatag ng gawain ng Panginoon, ito'y mauwi lamang sa walang kabuluhan. Amen. Sapagkat ang reality ng buhay, life is a life of trials. Nobody is exempted. Wala pong taong hindi nakakaranas ng pagsubok. Ngunit ang pagsubok ay dapat pinagtatagumpayan. Amen. Amen. So, ganyan po ang nais ng Diyos para sa atin. At huwag po tayo manlulubaypay sa panahon ng pagsubok dahil parte na po yan ng buhay ng tao. Amen. Kung wala po sa ating pagsubok, ay hindi po tayo magsisitibay sa Panginoon. Kaya huwag po nating italito ang sarili natin sa mga panahon ng pagsubok dahil parte na po yan ng buhay. Amen. Amen. Kung mayroon po dito na hindi na nakakaranas ng pagsubok, ay pili na po kayo maging exempted para hindi na magsimba. Hindi na kayo maaabala. Amen. But nobody can say that. And no one is exempted in that principle because the reality, everybody needs Jesus. Amen. So, kailangan pa natin tanggapin ang aral na yan sapagkat yan po ay aral ng Diyos. Pagka hindi pa natin natanggap yan, ang tawag na po niyan sa atin ay taong paimbabaw. Hindi po ganon ang Panginoon. Amen. Okay, dumako po tayo sa ating binasa. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa ngayon ay kinuha po sa 2 Corinthians 5:7 at dito po sa Hebrews 11 ang talata ay 6. Sabi ng salita ng Diyos, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Yung Kanya ay Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya ay nagsisihanap. Alright, so ang tema natin ngayon is about faith o pananampalataya. At ito po yung pinamagatan, how to increase our faith. Paano natin palalaguin ang ating pananampalataya sa Diyos sa gitna ng panahon may pandemya. Amen. Though hindi na gaanong bombarded sa atin ang panahon ng pandemic, doon na lamang sa mga panahon sa mga lugar na mga tinatamaan ng virus, tayo halos hindi na natin nararamdaman may pandemic. Ayan, salamat sa Panginoon dahil ang habag ng Diyos ay napunta sa atin sa San Bernardino na hindi pinapayagan ng Diyos na magkaroon ng pandemic sa lugar na ito. So, ipagpasalamat po natin yun sa Diyos. At lalong-lalo na hindi po tayo dapat magyabang sa sarili natin at sabihin natin sa lugar namin walang pandemic. Ang sabihin natin, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil ang habag ng Diyos ay binibigay ng Diyos sa atin. Okay, ang layunin po ng pag-aaral natin ay ito, upang ang bawat mananampalataya ay matutong lumakad sa Diyos sa pananampalataya sa gitna ng mundo at mag-atim ng dakilang bagay para sa Diyos. Amen. Sapagkat lahat po tayo ay isinilang sa mundo nito. Nung isinilang tayo, wala naman tayo sa pananampalataya. Ngunit nung nakilala natin si Kristo at kung tunay na si Kristo ngayon na sa atin, nararapat lamang na tayo'y matutong lumakad sa pananampalataya. Sapagkat ang sabi sa Romans 1:17, the just should walk by faith. Sa Tagalog, ang taong ganap ay dapat matutong lumakad sa pananampalataya. Amen. Are you considering yourselves as just o ganap sa paningin ng Diyos? So therefore, you must learn to walk in the ways of God. Amen. Sapagkat ang matuwid ay sa pananampalataya, mabubuhay. At sinasabi pa sa 2 Corinthians 5:7, this is the example of Apostle Paul. Sabi niya, for we, pero hindi po siya nag-iisa dyan, may sinasabi pong we. So may mga kasama si Apostle Paul, sabi niya, for we walk by faith and not by sight. So Christian must learn to walk by faith and not by sight, because sometimes sight is deceiving. Amen. So, kailangan po ang makita natin ay ang loob ng kalooban kung paano ang kanyang kalooban ay sumasabang para sa Diyos. Amen.
Amen. Because sometimes sight is deceiving. Pakinggan niyo po ang aral na mga ibinabahagi ko sa inyo. Alright, so bakit po mahalaga ang lumalakad sa pananampalataya? Okay, ang kasagutan po sa talata 6, because without faith is impossible to please God. Alright, so ganun pala kahalaga kung tayo ay Christians, ganun pala kahalaga ang taong Kristiyano na lumalakad sa pananampalataya, sapagkat kung hindi siya lalakad sa pananampalataya, hindi siya magiging kaluguran para sa Diyos. Amen. Masasabi niyo ba ngayong araw lumakad kayo sa pananampalataya? Ang sagot, hayaan niyo na po ako nang sumagot, yes. Sapagkat ang sabi ng Diyos, pag linggo, nasa simbahan tayo, ay nasa simbahan tayo, ay di nasa pananampalataya tayo. Amen. So, ganyan po kasimple. Ang ibig sabihin ng paglakad sa pananampalataya, ina-apply mo sa iyong buhay yung aral na sinasabi ng Diyos. Amen. Kaya kung sinabi ng Diyos, pag-araw ng linggo, dapat ang Kristiyano nasa simbahan at nasumpungan tayo nasa simbahan, so ibig sabihin ng araw ng linggo, lumakad tayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Nakukuha niyo ba? So, iyan po ang tinatawag na pananampalataya. Yung kung nagsasabing nananampalataya, pero araw ng linggo wala sa Diyos, sa araw na iyon, ang kanyang pananampalataya ay hindi ganap. Amen. Kasi pwede naman na Lunes hanggang Sabado, ganap ang kanyang pananampalataya. Pero, imposible lang kasi na Lunes hanggang Sabado, ganap ang pananampalataya, tapos linggo wala ka sa Panginoon. Parang mahirap ang ganoon. Amen. Kapag ang tao ay naging ganap sa Diyos, ang unang tulak ng kanyang puso ay hanapin ang Diyos upang ito'y sambahin. Bakit yung mga iba dyan, naririnig ko dyan, ay talagang ano yung pagdating sa Bible? Anong ibig sabihin noon? So, ibig sabihin noon, sadyang hinahanap niya ang Diyos upang siya'y magpuri sa Panginoon. Amen. Naiintindihan niyo po? So, iyan po ang ibig sabihin niyan. So, sapagkat ang sabi ng talata ng Bible, ang ganap ay lalakad sa pananampalataya. So, sabi nga ni Paul, for we walk by faith and not by sight. So, ito rin ang pupukyahin natin. Amen. Sinasabi rin po ni Apostle Paul. So, iyan po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, bukod po diyan, sinasabi sa verse 2, sapagkat sa pamamagitan nito ang matatanda ay sinaksihan. Yung pong salitang sinaksihan ay sa English po ay good report. Ano po ang tinatalakay dito? Ito po kasi Hebrew chapter 11, ito po ay listahan ng mga bayani ng pananampalataya. Paano po naka-obtain ng mainam na report itong mga bayani ng pananampalataya? Sa pamamagitan po ng paglalakad sa pananampalataya. Sometimes there are times in our life that we are facing trials because of those people who are not repentant people. Ganito po kasi ang irony sa sarili natin kasi po, siyempre si Pastor ay dumaan sa pag-aaral ng biyaya ng Panginoon. Hindi ko na tuloy magamit yung mga ibang portion sa talata ng Bible as a pastor na pwede akong magsaway, mag-rebuke ng mga Kristiyanong ayon magbalik loob sa Diyos. Dahil kapag ginawa ko yun, sasabihin na naman nila, ay si Pastor, hindi na naman nagre-recite ng humility. Hindi ho, ganun palagi ang lahat ng pagkakataon kasi may mga tao din na nangangailangan sa Panginoon. Kung minsan nagkakaroon tayo ng mabuting report, kung minsan naman maling report. Ako ba'y naiintindihan ninyo? Ngunit hindi pa rin tayo mag-alala sa ganyan. Gawin lang natin ang tama sa Panginoon dahil ang mangyayari niyan, kunyari lang si Sister Glenda. Kunyari lang hindi wala naman si Sister ginagawa sa akin eh. So, kunyari, Sister Glenda nagpakalat ng report na ganyan, tapos hindi niya naman napatunayan, pabalik naman sa kanya yun. Kaya wala naman tayong dapat ipag-alala. Ang gawin lang natin, ituloy pa rin natin kung ano yung dapat natin gagawin sa Diyos sapagkat ang ginagawang para sa Diyos, dapat itong ihayag na ito'y sa Diyos.
Amen. Ako ba'y naiintindihan nyo? Kaya hindi tayo dapat nag-aalala sa ganyan mga bagay dahil natutunan na po natin na ipagkatiwala sa Diyos ang ganyang mga bagay. Kaya iyan din naman po ang ipinapayo ko sa inyo. Kung may pagsubok, harapin ang pagsubok. Sa oras na tinakasan mong pagsubok, hindi ka dumadaan sa daan ng tagumpay, kundi sa daan ng kabiguan. Ang pagsubok ay bahagi ng buhay, ngunit kung ang buhay ay sinusubok, magpatuloy sa Panginoon sapagkat sa bawat bagay may dahilan ang Diyos. Amen. So, tandaan po natin, itong sinasabi sa Borsto, yung mga elders o yung mga nauna na sa atin, sa pananampalataya, mga tinawag na bayani ng pananampalataya, naka-obtain sila ng good report because they walk by faith. Amen. Mahihirap yung mga pinagdaanan nila. O yung sinabi ng Diyos kay Abraham, napakahirap. O anong sinabi ng Diyos kay Abraham? Abraham, kuhanin mo si Isaac, dalhin mo sa bundok ng Moriah, tapos patayin mo doon, sunugin mo at lalangapin ko ang amoy. Madali ba yun? Hindi madali yun. Ngunit, nung sinunod ni Abraham, hindi naman pala itutuloy ng Diyos. Nung nakagaya na si Abraham, sabi ng Diyos, wag Abraham, ngayong alam ko na kahit ang anak mo hindi mo ipagkakait sa akin, tumingala ka sa langit, bilangin mong bituin, at ganyang karami ang mga anak na ibibigay ko sa iyo. Minsan may mga pagkakataon ng utos ng Diyos is unreasonable, hindi na po tayo lumalakad sa Diyos. Hindi po yung faith. Sometimes faith is being tested by God if we continue to walk with God. Amen. So kaya nga sabi sa Bible, the just should live by faith. Yun nga isang mama, nagdadrive siya. Naalala ko lang itong bintong ito. Wala sa outline ko, pero naalala ko. Mayroong isang mamang parang nakakarakardal, nagdadrive siya. Sa pagdadrive niya, nakarating siya sa may bundok. Pagdating sa may bundok, nahulog ang kanyang sasakyan. Pero hindi siya napasama sa sasakyan, nakasabit siya ng ganyan sa puno. Ay gabi, madilim. Ang ginawa niya, bumayan siya sa bulsa, nakakuha ng barya, ginanya niya, narinig niya yung barya, yung lalim. Sabi nung nakabitin sa puno, ay Christian siya. Ang ginawa niya, nagdasal siya sa Panginoon. Panginoon, sana po ako'y iligtas ninyo. Naghimala ang Diyos, nakarinig ng tinig. Kung talagang sumasampalataya ka sa akin na sinasabi mong Diyos, bumitaw ka sa iyong hinahawakan. Sabi nung tinig, hindi siya bumitaw kasi narinig niya, hanggang inintay niya mag-umaga. Pag umaga, pagtingin niya, nasa tapat pala siya ng usling. Lupang gayang, ganito lang ang kanya sa lupa. So, minsan, may mga gayang bagay na sa tingin natin madilim, ngunit sinabi ng salita ng Diyos nagdaliri, ngunit hindi tayo magtiwala. Sometimes we suffer in ourselves because we do not believe in what the Word of God says. Hello. Amen. May mga gayang mga pangyayari sa buhay ng Kristiyano sapagkat akala nila, ang gusto nilang marinig lamang yung mga bagay na gusto nilang marinig sa isip nila, na naka-align sa isip nila, sarado na sila sa mga bagong bagay na dapat nilang matutunan. Hindi po dapat gayaan. Because we need to learn what is written in the Word. Amen. O ba'y naiintindihan ninyo? Huwag po kayong magsasara kung halimbawa nakakaranas kayo ng pagsubok sa buhay, tapos antay na nyo magsasara, ang gusto nyo lamang pakinggan yung tungkol sa inyong pagsubok, hindi po yan mainam. Kailangan po bukas tayo kung ano ang salitang ibinibigay ng Diyos. Amen. Iyan po ang tinatawag na walking by faith. Walking by faith. Ang tanong, nakakaapekto ba sa buhay natin ang pananampalataya? Definitely yes. Kasi kung ano ang sasampalatayanan mo, yon ang lalakaran mo.
Amen. Kung sumasampalataya ka na linggo, okay lang hindi magsimba, okay lang sa'yo hindi magsimba. Kung sumasampalataya ka na linggo, mahalagang pagsimba, pipilitin mo kahit may pagsubok. Amen. Okay? Nakukuha niyo po? So, iyan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. May mga tinatawag po na epekto ang pananampalataya sa buhay natin. Kaya nga po, ito, important ito, meron akong babasahin sa inyo, I will not worry but live in victory. Ayan po yung binabanggit na natin, ano po, na mababasa natin dito. Ito kasi nakuha ko lang to, tinupya ko ito, pero iyan po yung binabahagi ko sa inyo. Kung may pagsubok, mabuhay sa pananampalataya, sa halip na mag-alala, ay mabuhay sa panig ni Kristo. Amen. Hindi naman nawawala kung minsan na parang mag-worry ka, ano. Pero kung kirma ang worry mo, kasi si Christ kayang ibigay ang tagumpay sa bagay na iyan. Alright? Ako ba'y naiintindihan niya? Kasi wala naman taong hindi nag-worry. Ano, kasi baka hindi na tayo tao niyan. Ano? Ngunit, kung may kakayahan, ang Panginoon na ibigay sa atin yon, ang gagawin lang natin, manalig sa sinabi ng Diyos. So, iyan po ang magiging porsyon o first step ng ating pagtatagumpay sa Diyos sa panahon ng mga pagsusubok. Alright? Nakukuha niyo po? So, iyan ang sinasabi ng Panginoon. Okay? And besides, I will attempt more service to God. Pag nasa isip niyo po yan, kahit may pagsubok, ay magtatagumpay kayo at malalampasan niyo ang obstacle na maaaring ilagay ni Satan. Alright, sa halip na mag-worry, manalangin sa Panginoon at mag-expect na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Alright, so kailangan po yan. Okay, so o di kaya, ang gawin po natin, I will take more people about Christ. I will talk more people about Christ, believing that God's word will not return in void. Sabi po ng Isaiah 55 verse 11, may mga panahon na magwi-witness tayo, isi-share natin ang salita ng Panginoon, may mga panahon na ang babahagi na natin hindi mananalig. Ipagpabaya mo sa Diyos. Ang isipin mo, yung sinabi ng Diyos, hindi babalik ang salita ko ng walang kamuluhan. May sariling kapangyarihan ang salita ng Diyos para i-accomplish ang kanyang kanaisahan. Basta ang trabaho lang natin, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Amen. So, iyan po ang part natin o papel natin. Katulad ko bilang tinawag ng Diyos na tagapangaral, iyan ang aking papel. Kung hindi sila manalig sa ngayon, basta ang sabi ng Diyos, hindi babalik ang salita ko ng walang kabuluhan. Minsan nakakatakot din. Kasi kung magsasalita ka laban sa kinaugalian ng lahat, nako, talagang panganib. Para kang kukutsain na. Pero sabi ng Panginoon, tandaan mo, hindi babalik ang salita kung walang kabuluhan. Sometimes kasi may ganun mga pangyayari. So, kaya kailangan natin ng dagdag na karunungan. Most of the time, ang pumapasok kasi sa isip ng mga tao, hindi yung salita ng Diyos ang nakikita. Tayo ang nakikita. Minsan may ganun mga pangyayari. Sa halip na pakinggan natin yung nilalaman ng salita, tinitingnan yung buhay ng preacher. Kaya importante din na ang buhay ng preacher ay sadyang umaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ina-authenticate ng life niya ang kanyang ipinangangaral. Kasi kung minsan, umaharang siya sa tainga ng mga nakikinig. May mga ganon. Pero sadya talagang may mga portion sa Bible na hindi mo sinasampalatayanan ng mga tao. Sapagkat mayroon silang ibang sinasampalatayanan. Hanggang dumating ang pagkakataon na ang salita ng Diyos ay kikilusin ang kanilang puso at ito'y maintindihan. Amen. So, yung salitang iyan ay sinabi ng Diyos kay Prophet Isaiah sa 55:11. Nang si Prophet Isaiah ay inutusan ng Panginoon at nakipagtalo ko na sa Isaiah, sabi ng Panginoon, sino makikinig sa akin? Sabi naman ng Panginoon, mayroon pang 7,000 inilabit ang Diyos na hindi sumamba kay Baal. Amen. Okay, so nabasa niyo ba yung nakapost sa Facebook? Yung kapayagan ni Pope Francis?
si Pope Francis ay nagpahayag na okay lang ang mga LGBT, ikasal ng batas. Nakita niyo na yan. Ano ang sabi ng Diyos tungkol sa bagay na yan? Amen. So, naalala ko lang kasi pinag-uusapan ngayon sa social media. Gayaan ang leadership ng Katoliko. Ano ang sabi ng Diyos sa gayaan? Samantalang sa Diyos ay napakahalaga yun. Katolik ang pinag-uusapan natin So, ganoon. So, we are not trying to discredit the Catholic, but ayun nga ang reality. They are giving teaching to the people out of the words of God. Amen. So, tingnan po natin maigi ang pananampalataya nila. Okay, so, alright. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Tingnan natin sa Hebrews 11:1. Sabi nito, now faith is a substance of the things hoped for, in the evidence of things not seen. Kung salitang substance, katumbas po ng salitang assurance. So, ang pananampalataya ay katiyakan. Yan po ang ibig sabihin niya. Ang pananampalataya ay katiyakan ng bagay na iniintay. Hope for, inihintay. Sino ang hinihintay ng aking pananampalataya? Ang Panginoong Jesucristo. Amen. That He is the hope of our calling. Tapos yung salitang evidence ay ibig sabihin po niyan, conviction. May mga bagay tayong sinasampalatayanan tungkol sa Diyos na hindi naman natin nakikita. Nakita niyo na ba ang Diyos? Pero sumasampalataya tayong may Diyos. Ang tawag po niyan ay out of conviction. Conviction, na-convict tayo. Ibig sabihin ng na-convict ay napapaniwala ang puso natin na may Diyos. Kaya tayo ay sumampalatayang may Diyos. So ang tawag po niyan ay conviction. Amen. So, sadyang may Diyos, kaya sumampalataya tayong may Diyos. Amen. So, kung may langit, may impyerno. Okay, nakita niyo na ba ang langit? Iyan lang ang nakikita natin. Nakita niyo na ba ang impyerno? Hindi pa. Pero may impyerno. Oo, kasi ang nagsabing may langit, ang nagsabing may impyerno, ang siyang Diyos na nagsabi sa kanyang salita. Okay, nakukuha niyo mo? So, iyan po yung sinasabi. Alright, so therefore, ang pananampalataya, ang definition ng pananampalataya ay sustansya ng bagay na hindi nakikita. May mga bagay na kung minsan ay nais ng Panginoon pero hindi abot ng pananampalataya natin, kaya kung minsan nag-i-struggle tayo sa kung ano ang gagawin natin sa sarili natin, sa ating pananampalataya. Amen. Amen. Bigyan ko na lang kayo ng isang halimbawa. Araw ng linggo. Siguro naman walang nakakaranas niyan dito. Sinabi naman pati ng Bible, sabi ni David, bata pa ako, ngayon matanda na, pero hindi pa ako nakakita ang Kristiyanong namatay sa gutom. Paano kung araw ng linggo, masimba ka, pero wala kang pag-uwi mo, wala kang lunch? Anong gagawin mo yun? Ang unang instinct ng tao, pipiliin na, teka muna, maghanap buhay muna ako. So, hindi po masama ang hanap buhay. Kaya nga lang po, huwag nating kuhanin yung para sa Panginoon. Ang araw ng linggo ay banal na para sa Diyos. Ang gawin po natin, ang araw ng linggo ay hilaan natin na para sa Panginoon. At yung rapid day. Okay, so, iyan po yung minsan, mga simpleng bagay sa pagitan ng pananampalataya. Iyan pong bagay na yan, hindi po yan naranasan ni Pastor Arellano doon sa Australia, kabaliktaran po ang kanyang karanasan doon sa pagmimisyon. Sa mga probinsya, naranasan niya ng mga pastors natin, na yung mga iba hindi makasimba na walang nasasaingin. Pero sa Australia, hindi po yan naranasan. Ang sabi ni Pastor Arellano nung nagpipinta sa amin, sabi ni Pastor Arellano, alam niyo, mga kaibigan pastor, sa lugar namin, hindi yan ang problema. Ang problema sa lugar namin, pag-araw ng ang trabaho nila, Lunes hanggang Lunes, pag-araw ng Bernes, nasa recreation na. Ganun pala ang trabaho sa Australia. In-extend yung time, Lunes hanggang
Lunes hanggang Webes, katumbas na ng isang linggo, pag Bernes, nandoon na sila sa recreation, naabot ng Sabado, minsan tumatawid hanggang linggo. Pag linggo, wala sa simbahan. So, kakaiba po ang karanasan ng Australia kumpara sa mga kasama natin na mga nasa probinsya. Amen. Ngunit lahat ang isyo ay pananampalataya. So, depende yan sa kung ano ang tumatakbo sa isip natin. Paano natin sinasampalatayanan ang Diyos sa anumang kalalagayan natin. Amen. Nakukuha niyo ba? Yan. So, nasa ano po lang tayo, wala pa tayo sa kung paano natin ipapa-increase ang ating pananampalataya. Alright. So, magtingin muna tayo ng halimbawa ng mga pananampalataya na nakalagay dito sa binasa natin. Dito sa abot sa talatang 6 na binasa natin, may dalawa ditong nakalagay na mga bayani ng pananampalataya. Unang-una na po ay si Abel. Sabi rito, basahin natin. Ay siya nga pala, basahin ko ang madali ang verse 3. Sabi rito, sa pananampalataya, natatalastas natin na ang sanglibutan ay natukad sa pamagitan ng salita ng Diyos. Huwag nating kalimutan. Bagamat ang simbahan ay inihiwalay ng Diyos at ang mga tao sa sanglibutan hindi kumikilala ng Lordship pag-araw ng linggo, ngunit tandaan natin, ay brother, please kami. Amen. Si brother masipag pa eh. Naalala ko na nagtataksi ako eh. Pagka tumama yung oras ko sa pamasada, basta pag oras ng simba, takba pa sa simbahan, ayos lang. Ganyan nangyayari sa akin naman bilang nagpapasada. Okay, balik tayo sa lesson natin. Ano? So, ang sanglibutan, kahit pa hindi nila pinapalagan ng pagsisimba ng linggo, o hindi pa rin nila dapat kalimutan na ang sanglibutan naliligid ng salita ng Diyos. Na ang lahat na magaganap dyan, at the end, hihilahin niya ng palapit sa Diyos. Or else, ibigay ng Diyos ang parusa. Amen. Kaya huwag nating kakalimutan na ipagdadasal ang ating sanglibutan. Kasi pag tinataw ng Diyos ang sanglibutan, damay din naman tayo sa sanglibutan tayo nakatira. Amen. Katulad ng pandemic, katawagin ba natin yung blessings of God? Hindi po yung blessings of God. Pestilence ang tawag niya ng Bible. Hindi po tayo ligtas ng mga Kristiyano kapag may gayana. Amen. So, kailangan po natin ipagdasal. Huwag natin kalimutan na ang buong mundo ay nalilikom ng salita ng Diyos. Amen. It's only a matter of faith. Alright. Okay? Naintindihan niyo po? Amen. So, kaya nga po, hindi nila piling sabihin na kami ay may iba kaming sinasampalatayanan. Pwede nilang sabihin na malaya naman ng lahat ng tao, binigyan ng Diyos ng kalayaan ng kahit ng sino. Pero ang salita ng Panginoon, sa paniwalaan natin sa hindi, ang lahat ng magaganap ay mauuwi po sa sinabi ng Diyos. Amen. Kasi ang nagsabi ng nagsulat niyan, ang Diyos na may likha. Okay? So, kaya po, manalig tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, hindi po ang pagiging religyoso, kundi ang pagiging Kristiyano ay pagsasakatuparan ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Alright? Amen. So, hindi po tayo nabubuhay bilang sumusunod sa mga system of belief na nakalagay sa simbahan, kundi ang sinusunod natin kung ano yung mga isinulat ng Panginoon kung paano patatakbuhin ang simbahan o ang mga pananampalataya natin. Amen. Kaya ang dapat, bawat pananampalataya natin, umaangkla sa sinasabi ng Diyos. Alright. So, dumating ang pagkakataon sa unang mga kapanahonan, kunti pa lang ang tao sa lupa, si Adan, si Eva, si Abel, si Cain. Dumating ang unang pagkakataon na ang Diyos ay naghudyat ng pagsamba. Ito po ang unang hudyat ng pagsamba. Ang nangyari, ito yung binabanggit dito sa talatang 4, babasahin ko lang muna. Sabi rito, sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos sa lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya ay matuwid na nagpapatuto ang Diyos tungkol sa kanyang makaloob at sa pamagitan nito'y patay na siya ay sinasalita pa. Dumating ang pagkakataon, ito po'y naganap na literal sa Genesis chapter 4. Yan.
bumagsak na po si Eva at si Adam sa pagkakasala at dumating, sabi sa talata, in the process of time, dumating ang takdang panahon, ang Diyos naghudyat ng pagsamba sa Diyos. Ano po? So, ganito po ang nangyari. So, ang tao, nahiwalay ang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Cain sa ni Eva dahil nagkasala nga sa Panginoon. So, ang tao, nahiwalay ang spiritual na fellowship sa Diyos. Ngunit pagdating sa chapter 4, nagputos ang Diyos ng pagsasamba ng kanyang nilikha sa Diyos. Alright, pagkatapos na ibigay sa 3:21 ang symbolical na paraan ng pagliligtas ng Diyos o magitan ng kornirong papatayin na ang nilalarawan ay si Kristo. Pagkatapos na ibigay ng Diyos yun, nagbigay siya ng unang hudyat ng pagsasamba. At itong si Cain at saka si Abel ay parehas na sinsirong nagsamba sa Diyos. What is sincere? Sincere. You cannot question the motive because they are sincere. Alright? So, itong dalawa ay kapal sumamba sa Diyos at parehas sila nagdalang alay na handog para sa Panginoon. Alright? Itong si Abel ay nagdala ng handog sa pamamagitan ng kanyang alagang tupa. Alright? Firstly, yan ang dinala ni Abel. Samantalang si Cain naman ay nagdala ng tinatawag na handog na bunga naman ng kanyang mga pinagpagalan sa lupa. Kapag si Cain ay naging tiller of the land, si Abel naging tagapag-alaga ng hayop. So, ibig sabihin, lumipas na mga taon na no. May mga alagang hayop si Cain, may mga pananim na si Abel, may mga pananim na si Cain. Dumating ang unang araw na inihudyat ng Diyos ang first symbolical worship to God. Okay? Ngunit hindi tinanggap ng Diyos ang offer ni Cain at tinanggap ng Diyos ang kay Abel. Ang tanong bakit? Parehas naman sila sincere. Ang mga pangyayaring iyon ay isang symbolical ritual. Si Cain ay nagsisimbolo ng pagsamba sa Diyos na hindi ayon sa sinabi ng Diyos. Samantalang si Abel ay nagsisimbolo ng pagsamba na ayon sa sinabi ng Diyos. Alright? Ano yung sinabi ng Diyos? Na ang sinabi ng Diyos, mag-o-offer ang tao ng may dugo. Bakit may dugo? Si Kristo ang nilalarawan ng tupa. Kaya si Abel, kumuha siya ng tupa, inialay sa Diyos, tinanggap ng Diyos dahil ayon sa sinabi ng Diyos na may dugo. Samantalang si Cain, kinuha niya pa naman mga first fruits, mga first class ng kanya mga bunga sa pananim, pero hindi naman tinanggap ng Diyos. Bakit hindi tinanggap ng Diyos? Unang-unang rason, may curse yung ground. Hindi pa redeem. May curse yung ground. Kinurse ng Panginoon ang ground for the sake of Adam. Nung nagkasala sa Adam. Sabi ng Panginoon, i-curse ko ang ground. Ang mga pananim magkakaroon ng mga tinik at mabubuhay ka sa iyong pinagpaguran. So may curse yung ground ang may curse. Alright? Okay, ngayon, bukod doon, wala nang dugo yung ini-offer ni Cain. Kaya hindi tinanggap ng Diyos. Resulta, nagalit si Cain. Hindi sa Diyos, kay Abel. Balugan. Pinatay ngayon si Abel ni Cain. Salbahe. The first murderer in the land. Okay, it was Cain. Literal ito ganito ang mga nangyari sa Ngunit si Abel ay sumunod sa sinabi ng Diyos kasi noong panahon, nung nagbibigay ang Diyos ng mga aral, wala pang paliwanag. Kaya ultimong mga propeta, hindi naiintindihan. Sa panahon natin ngayon, naiintindihan natin, kumplito na ang Bible. Pag binasa natin yung nagkukorespond doon sa Genesis 3:21, nasa 1 Corinthians 5:7, yung kornero pala si Kristo. At yung damit na idinamit kila Adam, na galing sa balat ng kornero, larawan pala ng katwiran ni Kristo. So, sabi naman po sa Revelation 6:11 and 7:14, so, kaya kung na kay Kristo tayo, dinadamitan ni Kristo yung kahubaran natin sa Panginoon. Kaya ang lunas ng kailangan ng tao, si Kristo.
Sapagkat tayo mga tao, lahat tayo nagtataglay ng kasalanan, may mga kahubaran tayo sa Diyos. At ang kahubaran na yan, nagdadala ng kahihiyan. Sukat para tayo magtago sa Diyos. Ang kailangan natin si Kristo para idamit sa atin ang katwiran ni Kristo na para mas na ang Panginoon ay maluwalhati natin. So kailangan po natin sa mga buhay natin ang Panginoong Kristo. Ano man po ang kalalagayan natin, ang katunayan kailangan natin si Kristo. Nobody na hindi po kailangan si Kristo. Every person in this earth under the sun needs the Lord Jesus Christ. Jesus is the answer of every need of mankind. Amen. Hindi lang po minsan nare-recognize ng mga iba. Alright? So, kailangan po ng sangkatauhan ang Panginoong Kristo. Kaya po nangyari kay Abel sa kagikain. Ito po isang symbolical rituals na naganap sa unang pagkakataon na inihudyat ng Diyos ang pagsamba sa Panginoon. Pangalawa pong binabanggit, balik tayo sa Hebrews 11, na kinilalang bayani sa pananampalataya ay si Enoch. Okay? Si Abel naging bayani sa pananampalataya at gayon din si Enoch. Ano ang sabi sa talata? Ano ang naging papel ni Enoch sa kanyang buhay? Basahin natin. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Yung pong salitang inilipat, ibig sabihin po, dinala sa langit without experience of death. So, isa sa dalawang tao na nakasulat sa Bible na nakaranas na hindi mamatay at dinala ng Diyos sa langit. Okay? Ang ikalawa po ay si Elijah. Pinasakay ng Diyos sa karuway ng apoy, dinala sa langit. Habang ang kanyang kapangyarihan, iniiwan kay Elijah na kanyang disciple na humiling ng madoble, dinoble ng Diyos ngayon ang power. Alright? Ngunit si Elijah ay umakyat ng langit na hindi nakaranas ng kamatayan. Nakasakay sa karuway ng apoy. At si Enoch ay kinuha ng Diyos, hindi nakaranas ng kamatayan. Sapagkat siya'y nasumpungang kalugod-lugod sa Diyos. He walked with God. Ito lamang po ang binanggit dito. He walked with God. At kung titingnan natin sa Jude, verse 14 to 15, ito po ang kanyang naging ministry, bakit po siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Basahin po natin, sapagkat dito po sa Hebrew, ito lamang ang bahaging binanggit tungkol sa kanya, wala nang tala sa Bible. Dito sa Jude, mayroon pong naglagay kung ano ang naging ministry ni Enoch. Si Enoch is the seventh from Edom, ang pitong salin langit mula kay Edom. Alright, si Edom, si Seth, si Enos, si Cainan, Methuselah, Jared, Enoch. Yan po yung mga salin langit. Ano po yan? Daan-daang taon ng pagitan niya, mga 900, 800, yung puno na mga pagitan ng taon. Ano po? So, bago, basta ibig sabihin ang tagal ng buhay ng tao noon. Okay, si Enoch is the seventh from Edom. Ito po ang kanyang naging ministry. Sabi rito, ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Edom. Nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksang mga banal. So, ang ministry ni Enoch, prophecy, hindi pa nagaganap. Ang binabanggit niya, ang pagbabalik ng Panginoon sa lupa. Nung unang pumunta si Kristo sa lupa, siya ang korderong papatayin sa cross. Pero sa kanyang muling pagbabalik, hindi na gayon ang gagawin ng Panginoon. Babalik siya kasama ang laksang mga anghel. Ito yung mga holy angels na kabuntot ng Panginoon sa Kristo sa kanyang second coming. O ito yung ministry ni Enoch na pinahayag sa mga tao. Napakatagal ng panahon, hindi pa pinupulpil ng Panginoon na si Jesus sa pagbabalik niya kasama ang mga angels, laksang mga anghel. Alright, babalik siya sa lupa. Okay, so ang pagkakasabi pa, sabi rito, upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masama sa lahat ng kanilang magawang masama sa kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinasalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. So,
future pa rin ito. Sa pagbabalik kasi ng Panginoon ay panahon ng paghiganti sa mga taong nawalang panahon sa kanyang salita. Sinulat ninyo ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians 5:8-9. Okay, so the second coming of the Lord Jesus Christ is the time of judgment for those who do not hear the gospel of Jesus. Nawalan silang panahon para sa salita ng Diyos. Alright, mapapalad ang mga Kristiyanong nagkaroon ng panahon para sa salita ng Diyos. Alright, so ito po yung mga kinilalang bayani ng pananampalataya. Ano po? Marami po yan, chapter 11. Ay yan lang po ang kinuha natin. Ano po? Nagbigay lang tayo ng ilang halimbawa mula sa mga bayani ng mga pananampalataya. Ngayon po, dumako tayo sa pangatlo nating puntos. Ano yung mga bagay na humahadlang sa pananampalataya natin? Na kung minsan ay pipili tayong lumago sa pananampalataya, pero nahadlangan ng ating mga pananampalataya. Ano yun? Una po yung salitang sacrifice. Minsan, hindi tayo makatuloy sa paglilingkod sa Diyos dahil kung minsan iniisip natin kapag itinuloy natin ang paglilingkod sa Diyos, may mawawala sa atin. May mga ganang pagkakataon. Amen. Sacrifice. So, sometimes, kung mahirap talaga, pero kung pipiliin natin ang landas ng Diyos, ayon sa mga nakatala dito, pinatutunayan ng Diyos na pinapalitan niya ang mga nawawala sa atin kung siya ang kapalit. Amen. Meron na rin akong isang pagkakataon na nung sinabi ng boss ko, taxi driver ako noon sabi ng boss ko, o Castilla, hindi na bilang schedule mo, kailangan linggo magisada ka na. Agad-agad pumasok sa isip ko, Matthew 6:33. Sabi ko sa boss ko, boss, kung nag-uusap ako sa inyo, pinagbigyan niya ako, sinabi ko, Christian ako, isibang paglinggo, kaya ako magisada linggo. Pero hindi naman ako boss naniniwala na sa pagbibigay niyo sa akin, masisira ko naman yung kapalit. Siguro tracing tax yan kung saan nilalagsan ko, Lumo ng pangalan sa Paranaque. Ano pa? Lumo. Yan, so si brother para taxi driver din. Minsan brad magpintuan tayo okay, praise God. Alright, so sabi ng boss ko, hindi na pili Castilla. Alright, so hindi po, sabi ko, sabi ng boss ko, ito na yung pundo mo kasi may pundo kami ng 50 labas binigay sa akin. Alam niyo ba na bago ako nakauwi ng bahay, may trabaho na naman ulit ako. Sumaglit lang ko doon sa dati kong dinadrive na truck. Hinihirap ko lang yung boss ko, boss, pa-extra, wala akong pasadang yun Ngayon, tumabas ka na ngayon, sabi sa akin nila. At ang matindi, yung isang driver ng truck, nilagay mo na doon sa bodega. Si Kiko nakikiusap, kaya doon ka muna, alis ka ng kaway doon, palabasin natin extra. Pinalabas ako, good ako doon sa bus ko So, after 2 weeks, nakita ko ulit yung kasama ko sa taxi, sabi sa akin, Kiko, hinahanap ka ni boss. Pagpunta pa doon, sabi sa akin, pili na yung schedule. Sinungkon pala ako. Amen. Pero sa pananampagsubok, hindi pinayako ng Diyos na wala akong trabaho. Mas mainam kasi sa taxi kumpara sa Mas mainam sa taxi kumpara sa pagdadrive ng truck. Sa truck, minimum lang ang kikitain mo. Inabot ka pa ng truck ban, gabi ka na makakauwi. Samantalang sa taxi, mas malaki na. Minsan may jackpotan pa. Pag naarkila ka, kunyari pa, patakbo mo sa lugar, mas malaking kita. Amen. So, bilang. Minsan naarkila ka Tagaytay, lulusot kami ng Kalamba, tapos Tagaytay. Pagka nakabiyahe kang diyan, ay nga na. Kita ng sigurado. Okay. Alright, salamat sa Panginoon. Alright, so minsan may mga tinatawag na hadlang. Kung minsan mga pagkakataon na parang lugi tayo, hindi tayo makatuloy sa Panginoon. Pangalawa, reason. Minsan may mga sa pagdidili-dili ng isip natin ay inihabing natin sa sinasabi ng Diyos. Sinasabi minsan ng isip natin, unreasonable is the command of God. May mga pagkakataon minsan gayaan
na nagiging hadlang upang tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ang utusan na katulad ng utos ng Diyos kay Abraham, Abraham, patayin mo ang anak mo, susunod ka ba sa Diyos? Amen. Ngunit si Abraham ay sumunod sa Diyos, kaya itinalang bayani ng pananampalataya. Pero kita niya naman ang ginawa ng Diyos. Hindi naman tinulungan ng Panginoon na si Abraham ay naging murderer ng kanyang sariling anak. Sinusubok lamang pala siya ng Panginoon. So kuminsan may mga unreasonable ang command ng salita ng Diyos na hindi mawari ang isip natin. Sala tayo sa pangunawa kasi si Holy Spirit hindi natin makuha ang kahon. Hindi tayo tinutulungan para mamala because we do not walk in His Word. Si Holy Spirit kasi ibibigay ng unawa sa atin if we walk in His Word. Kaya po si Holy Spirit kung magtrabaho. Pangatlo po, perpression. Ano po yung perpression? With obedience to God means going against the crowd. May mga ganang pagkakataon. Kunyari, isa kang Kristiyano, isama ka sa lahat ng mga lasinggo. Pag hindi ka nakiinom, ikaw ang tatawagin walang pakikisama. Alright? Depende yan sa crowd kung saan ka nahalo. Alright? Pag nahalo ka, Kristiyano ka, nahalo ka doon sa lahat ng lasinggo, ikaw ang walang pakisama. Pero sa harapan ng Diyos, ang tawag nun ay pakikisama. Kasi ang inuman ay kasamaan sa Diyos. Amen. May mga ganong mga pangyayari minsan sa buhay ng Kristiyano. Sisimba ako, kakantawan ako ng mga kasama ko eh. Hindi na lang tutuloy para iwas kanya ako. May mga ganong pagkakataon. But if we walk by faith, then pwede pa natin sila maiwan para sa Panginoon. Isipin natin ang kaluluwa nila'y sisilaban sa dagat-dagatang ako. Huwag tayo magsiting-siti sa sarili natin na save tayo sa Panginoon. Kahabagan din naman natin sila. Dahil kung hindi natin sila malok sa Panginoon, isang araw, papawiin ng Diyos ang kanilang kiram na buhay, ibubulid sila sa dagat-dagatang ako. Amen. Okay? So, iyan po yung mga sinasabi sa atin ng aral ng Panginoon. Panghuli po is suffering. With obedience to God is likely to bring you suffering. Minsan may mga ganyung pagkakataon. Pag ako'y nagsimba, nako, sigurado uusigin ako. Pero kung sumang-ayon ako na huwag ako magsimba para may magagawa kami, sigurado wala akong usig. Mangyayari ngayon, pinatandaan mo, ang pagsubok mo'y mananatili sa iyo. Bukas makalawa, papalik sa iyo yan. Hindi ka pa rin ligtas. Hindi yan ang paraan ng Diyos. Amen. Okay, naiintindihan nyo? Hindi nyo ba nakapansin na gano'n ang nangyayari? Gagawa ko ngayon kasi para may iwas mo ang sarili mo sa suffering. Pero bukas, ikaw nandiyan. Nakukuha nyo? Huwag ganon. Kung may pagsubok ang sino man, sa akala nyo may gagawin ka, lapitan mo, kausapin mo siya. Kung hindi maniwala, magsama ka pa ng testigo, papagtibayan nyo ang sinasabi nyo. Pag hindi siya niwala, di takulin nyo. Yan ang sabi ng aral ng Bible. Amen. Yan po ang utos ng Diyos sa Bible. May pangatlo pa palang hakbang. Ang pangatlo, sabihin niyo sa simbahan. Pag hindi nakinig simbahan, hayaang itakwila ng simbahan. At sa ganun paraan, sumpaan ng Diyos ang tatamis ka na. Amen. Huwag mong ilagay ang batas ng Diyos sa iyong mga kamay at hindi ka hukom ng Diyos. Ang katunayan, mas kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. So, kung mapapansin nyo yun, mga persuasive na hindi, lasinggo, sa bumero, kung ano, pero napaka-persuasive. Pinakamalaki nila, tagapagturo kami ng katwiran ng Diyos. Yung simbahan wala ng trabaho. Kinuha na nila. Napapansin niyo ba yan? Ibalik niyo na po yan sa simbahan ng Diyos at trabaho ng simbahan yan. Amen. Amen. At bumalik na tayo sa araw ng Diyos, sa tamang mga kapamaraanan. Dahil ang mga bagay na yan, isang uring pagkaligaw lang.
Naku, minsan ayaw nating pakinggan. Kasi ipinagpapalagay natin na mas mahusay pa tayo sa sinabi ng Diyos. Amen. Amen. So, hindi mo yan pagalingan ng tao. Ang salita kasi ng Diyos ay salita ng Diyos. Tayo lamang ang nagsasalita, pero salita ng Diyos ang may sabi nito. Tayo kasangkapan lamang ng Diyos. Ikaw ba bilang preacher, magpipreach ka pa kung ang pagpipreach mo ay laban sa lahat na pinapaniwalaan ng lahat? Anong gagawin mo na yan? Basta ako, susunod pa rin ako sa Diyos. Mangangaral pa rin ako ng sinasabi ng Diyos. Basta alam ko, ligtas na ako. Amen. So, kailangan natin tuparin ang sinasabi ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay kailangan ng mga tao. Siya ang tunay na magiging lunas sa kailangan ng tao. Ako ba'y naintindihan niya? Yun yung mga pagsubok, parte po yan ng buhay. Kasi sa araw-araw, kahit pasig tayo, hindi pa tayo ligtas sa mga pakanan ni Satan. Ang kailangan lang natin sa mga ganung pagkakataon, pakinggan natin ang tinig ng Amen. Ibubulong yan ni Holy Spirit sa dibdib natin. Ulit, kung si Holy Spirit hindi nagtrabaho, yun lang, wala kang mapakinggan. Tuloy-tuloy ka sa pagpulusok ng iyong kasalanan. Alright. Sapagkat sila man, iyon ang naisin ng laman. Maraming iba't ibang uring mga pagsusubok ng buhay, mga tukso ng pagkakasala. Pag sinabi kasing tukso, usually ang papasok sa atin, sexual problem. Pero marami kong tukso ang kasalanan. Marami siyang anyo. At kahit na sino, piling lupuhin ni Satanas na malayo sa Diyos. So, ang kailangan natin pakinggan ang tinig ng Panginoon. Alright. Okay, dumako na po tayo sa panghuling punto. Paano natin palalagay natin ang pananampalataya natin sa Diyos? Ito na po yung sinasabi ng ating pamagat. How to increase our faith to God. Number 1 po, Romans 10:7. Faith is coming by hearing, hearing from the Word of God. Wala pong ibang paraan para lumago ang makapakinig ng aral. Kung hindi ka magsimba, wala kang napakinggan. Lilipas ang isang linggo, hindi ang iyong kalauran. Mas madali kang iligaw ng Satan. Walang magagamit si Holy Spirit para ikonbi ka at manatili sa Diyos. Faith is coming by hearing, hearing from God's word. Once na ang salita ng Diyos ini-apply mo na, hindi na mananakaw ni Satan. Magiging ang wisdom ng iyong buhay. Amen. Pag pinuksukan naman ni Satan, another level. Another level. Ang huwag niyo pong construct o misunderstand ang sinabi ko. Sa bawat buhay natin sa araw-araw, hindi na po mawawala ang mga tukso ni Satan sa atin sapagkat yan ang gawain ni Satan. Ang mahalaga, nagtatagumpay tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi lamang po kayo nasa spotlight. Kami kasi ang nasa spotlight. Kaya mas kitang-kita kami sa pillar. Alright. Ngunit, ang Diyos na po ang bahala sa atin sa dayaan. Ang mahalaga, nananatili tayo sa Panginoon. Amen. Amen. So, yan po ang reality ng buhay. Nauso mo na pandemic o hindi, kaya talaga si Tani. Okay? So, kaya huwag niyo pong sabihin ako, hindi na ako maaaring magkamali. Magkakamali kayo sa akala. Sapagkat sa araw-araw ng buhay, pipili kayo magkamali kung mawala kayo sa pananampalataya. Okay? Nakukuha niyo po? So, kailangan po natin yung palagiang nakakapakinig ng salita ng Diyos. May babasahin lamang po ako sa 2 Timoteo chapter 4, talata na 3. Okay? Sabi po rito ng salita ng Panginoon, ipagbilin ko sa iyo, simulan po sa 1 hanggang sa 3. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos, at ni Jesucristo, na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahonan at sa di kapanahonan, sumuway ka,
mangaral ka ng may buong pagpapainuod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang makulit na araw, kundi magkakaroon sila ng katinang tainga na magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang kita. So, minsan po nagaganap ang ganitong mga bagay. Yung mga tao ang gusto lang mapakinggan yung naka-inline sa kanilang tainga. Itching ears ang tawag doon. Pagka hindi na po ayon sa naka-inline sa kanilang naka-mindset, kumakati ang kalantay na ayaw na makinig. Kaya tinatawag itching ears. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, I charge thee. Yung kung salitang charge, salita mo yung ginagamit sa hukuman. Yung parang pokpok ng judge. Iyan po ang charge ng Panginoon sa preacher. Inuutusan kita, ipangaral mong salita ng Diyos sa kapanahunan man o hindi kapanahunan. Ang ibig sabihin po niyan, walang pipiliing oras. Yan po ang sabi ng may lalang. Walang oras. Amen. Pero adjustable lang pastor, ano? Mamaya napuntahan mo, gabi na. Pag nagsabing gabi na, sige po, bukas na lang. Ngunit ang utos ng may lalang, walang oras na pipiliin. Madaling araw, umaga, hapon, gabi, anumang pagkakataon. Kung may pagkakataon ka, ipangaral mo ang aral. Yan ang sabi ng Diyos. Amen. Amen. Nakukuha niyo po ba? Alright, so yan po ang pag-uutos ng salita ng Panginoon. Kaya wala tayong pipiliin na pagkakataon kung ang salita ng Diyos ay hinihingi ng pagkakataon. Ipangaral natin. Ayan, magsaway ka, mangaral ka. Mangangaral parang instruction. Magsaway ka, review. Wala pong review na masarap sa time na. Ang review, medyo masakit-sakit sa time na. Amen. May mga ganun pagkakataon kuminsan. Alright, so yan ang sabi ng salita ng Panginoon. So, unang-unang hakbang para tayo ay mag-increase sa panampalataya, ugaliin natin palaging makinig ng salita ng Diyos. Gawin nyo, huwag kayo makontento lang pag-araw ng linggo. Kasi lahat naman tayo hindi magbasa ng Bible sa tahanan natin. Gawin yung devotion gabi-gabi. Mag-ipon-ipon kayo pamilya, magbasa kayo at least isang chapter. Sa kababasa niyo ng ganyan, mapansin niyo, mga anak niyo, marurunong na. Nakukuha niyo po. Amen. Si Rafi niyo nga, laki nang ini-increase sa kababasa namin gabi-gabi. So, purihin ng Panginoon. Alright, so remember God's past answer to prayer. Ang gagamitin po natin halimbawa si Samuel. Kayo ba ay may mga panahon nagdasal sa Diyos at tinugong kayo ng Diyos? Alalahanin niyo, makakapagpalakas yun sa pananampalataya. Gayan si David sa 4 Samuel 17, 31-37, para mabilisin ko yung pakunalaga na. Si David, nung kakaharapin niya, ang chapter 17 kasi yung laban ni David kay Goliath. Si David, nung nakakarapin niya si Goliath, ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya, yung kanyang karanasan na sinabi ng salita ng Diyos na, sabi ni David, ang Diyos ay iniligtas ako sa mga pangil ng mga uso at ng mga buyo. Amen. Kaya sabi ni David, ang laban ito hindi ko laban, ito'y laban ng Diyos. Kaya nilabanin niya si Goliath sa laban ng Diyos. Ang gamit ni Goliath ay gamit pang champion. Pandarigma. Mandarigma si Goliath, champion ng Palestine. Si David naman lang titaw. Kasi sabi niya, ang laban ito yung laban ng Diyos. Kinuhaan dito si David. Ay si Goliath, bagsak. Kinuha ni David ang ulo ni Goliath. Binigay sa mga, ay binigay sa pagitan ng kampo. Takbuhan yung mga boss ay yun. Kasi ang nasapan, kapag nakalang kampo nila, magpapaaligin sila sa Israel. Amen. So, ganun ang naging digbaan ni David sa hikma at plan. So, kung may mga pagsubok tayo, sabihin natin, ang pagsubok na ito, ang laban na ito, ay laban ng Diyos. Pag kinuha natin ang laban, pumanig na tayo sa hakbang ng kabiguan. Kailangan matutunan natin na ang laban ay sa Diyos. Amen. Sapagkat sa Diyos tiyak ang tagumpay.
Alright. Alright. Yan po ang dahilan kung bakit hindi tayo, isa sa mga dahilan, bakit hindi tayo maayon o gumagawa ng gayong mga katulad sa gawa nilang hakbang sa laman. Kasi sa oras ng makbang ka dyan, humahakbang ka tungo sa iyong kabiguan. Sa Diyos ang tagumpay. Sa banig ng Diyos. Amen. Huwag po kayong mahalin sa peking tagumpay ng sanglibutan. Wala po yung kalwalatian sa Diyos. Sabihin pa natin, pinakinabangan namin yan, uulitin ko sa inyo. Wala po yung kalwalatian sa Diyos. Dahil lahat na nagsigamit niyan ay binil ng Panginoon. Kung iyan matuwid, hindi sila babalikan ng Diyos. Amen. Amen. Kung meron kayong sasabihin, sabihin nyo sa paraan ng Diyos. Huwag kayong gumamit ng lakas ng laman. Tapos sa oras na gumamit kayo, umakbang ka na sa iyong kabiguan. Amen. Sapagkat sa laman ay kabiguan namin. Ako yung naiintindihan niyo. Bakit kayo nagsasakar sa mga panahon yan? Bakit kayo sisi ng sisi? Umakbang na kayo sa laman eh. Naintindihan niyo ba? Ayan. Bukod sa loob nyo, ay bukod sa bagay na prinsipyo sa loob nyo, kakalkalin kayo ng Holy Spirit. Hindi kayo patatahimikin. Sapagkat kalaban ng Espiritu Banal ang gawa ng laman. Gusto niyo mo bang magsilago sa pananampalataya? Makinig tayo ng aral ng salita ng Diyos. Amen. Sabihin niya natin, Amen! Amen. Amen. So, wala pong mawawala sa inyo kung sa Diyos kayo papanin. Nag-iwala kayo. Pananampalataya lamang po yan. Bibigyan kayo ng Diyos ng unawa. Sapat para maintindihan niyo ang kalooban ng Diyos. Alright. So, sa pamamagitan po ng mga naranasan na natin answered prayer, ay palakasin natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Lahat naman siguro tayo may mga kailangan. Amen. Amen. Alright, so kung noon hindi po kayo saved, ay sabi nyo tinutugon kayo sa dasal nyo sa Panginoon, hindi po yung pumasok doon sa conditional prayer. Pumasok po yan sa unconditional. Ano po yung unconditional? Mayroon po ang Diyos na unconditional na applicable sa lahat. Believer or unbeliever. Ang sabi ng Diyos, ang limbawa po niyan, sinabi ng Diyos, lahat, mabuti o masama, pasisikatan ko ng araw. Mabuti at masama, sabay-sabay napapatakan ng ulan. Yan po yung mga unconditional promises ni God. Amen. Pero pagka-conditional Christian ka, sa conditional prayer ka sa Panginoon. The more you walk with God, the more you will be blessed by God. Amen. Sa simula nga lang, may mga daan ng pagsubok. Ginhanda ng Diyos ay may mga pagsubok para yung puso natin, ma-prove natin na tayo ay parang ni God. Hindi po para malaman ng Diyos, alam ng Diyos bago panilikha ang mundo ang laman ng puso natin para makita ng mga tao sa paligid natin na dito may taong para sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, ang bawat Kristiyano maging patotoong para sa Diyos. Amen. Amen. So, iyan po ang mga dahilan kung bakit po tayo ay sinusubok ng Diyos sa bawat mga akbang. So, ipasako po natin sa Diyos ang ating mga kalooban. At huwag niyo pong limitahin ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag kayo ay nagdarasal sa Panginoon, siyempre ang kalaban niyan alinlangan. Pero maging naman reasonable tayo sa pag-aasking gano'n. Baka hingin nyo, Panginoon, akin mo lang yung bundok na yun. Mahirap naman po yan kayang panalangin, ano. Kailangan po, reasonable naman po ang hilingin natin sa Diyos, ano. Unti-unti po may mga proseso ang pagpapalat ng Diyos sa bawat tao. Pero kung magdadasal po kayo, magtiwala kayo sa Diyos na huwag niyo pong lilimitahin ang kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Kasi kung matandaan kayo sa dasal niyo, sasabihin mo isang araw, ay, ito yung hiningi ko sa Panginoon. Basta lagi natin tatandaan ng sagot ng Diyos tatlong klase. Pero lahat ng dasal, tinutugon ng Diyos.
Dahil katangian ng Diyos ang tumukol sa dasal. Piling oo, piling hindi, piling maghintay ka. Basta ang dasal mo, tinugon ng Diyos. O sapagkat wala siyang hindi tinutugon ang dasal. Tandaan mo lang, oo, hindi, maghintay ka. Iyan ang tugon ng Diyos. Alright, so, ganyan po ang Panginoon. So, kailangan po natin humingi sa pananampalataya sa Diyos. James chapter 1 verse 5 to 7. Kapag double-minded po tayo, huwag na po tayong umasang, tatanggap tayo sa Panginoon. Gusto ng Panginoon, we need to ask in faith. Pag sinabing faith, firm ang ating pananampalataya. Ano po? Hindi po nais ng Diyos ang double-mindedness. Ayan. Okay, paano pa po lalago ang ating pananampalataya? Kailangan din po nating matutunan yung tinatawag na pakiramdam sa leading ni Holy Spirit. Kasi sa araw-araw ng buhay natin, ang kasama natin si Holy Spirit na sa puso natin, ina-guide niya tayo sa mga pasya natin, sa mga sasabihin natin. Huwag tayo magtiwala lamang sa sarili natin karno. Pakiramdaman natin siya. Nakakadagdag po yan sa kalaguan. Minsan nga sa mga normal na kwentuhan, nasasabi niyo bang, ay, purihin ng Diyos. Minsan sa mga lingwahe natin ay masasabi natin o masasabi ng mga tao ay kasi Christian yan. Amen. So, iyan po yung mga kayang i-produce ni Holy Spirit sa ating araw-araw na pagkatao. Amen. So, kailangan po natin siyang pinakikisamahan. So, ganun po si Holy Spirit sa life natin. Ano po? So, ibig sabihin po, yung ating discernment, si Holy Spirit kasi kikilos lang siya nang naayon sa salita ng Diyos. The more tayong nag-apply ng salita ng Diyos, the more naman siya nariyan. Siya magkukonvict sa loob natin ang sasabihin natin o ano ang magiging pasya natin. So doon sa mga bagay na mahirap, siya ang magbibigay sa atin ng sagot. Pero gagawin niya lang yung kung nasa salita ka ng Diyos lumala ka. Kasi hindi siya nagtatrabaho kung wala ka sa salita ng Diyos. Yung kasi ang kondisyon niya, sabi sa John 16:13, he testified not in his own, whatsoever he heareth, he testified sa ating heart. Okay, napakuha niyo ba? Amen. So, ganoon. So, mag-i-increase po tayo sa pananampalataya natin kung si Holy Spirit ay nire-recognize po natin ang kanyang leading sa atin araw-araw. Ano pa po? Sa pamagitan po ng meditation, i-meditate po natin yung mga verses na nakapagpapalakas. Katulad po sa may mga kinalaman sa karakter ni God. Ano po, mayroon po akong babasahin dito, sabi sa Psalms 34:8, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." Saka, sa ulo natin ng talata, may isip natin, ganun pala ang Diyos. Madidevelop ang trust mo. Amen. Kung puntahan mo ang Psalm 1:1, nang sabi, "Blessed is the man that receiveth not the counsel from the ungodly person." Ganun ang ibig sabihin, hindi saktong salita. Kung Kristiyano ka, hingi ka ng payo, huwag kang lalapit doon sa hindi Kristiyano. Kukuha kang payo doon sa mga malalagot ng Kristiyano. Hindi ka makapunta sa pastor, may alam ka malagot ng Kristiyano, tanungin mo, ano kaya po ang masasabi ng Diyos tungkol sa bakit nito? Ganun. So, huwag ka pupunta sa unbeliever. Kasi sa unbeliever, papayon ka palayo sa Diyos. So, hindi ka magiging blessed sa Panginoon. So, iyan po yung sinasabi ng salita dito. So, kumuha tayo ng mga payo mula sa mga aral na nanggagaling sa Panginoon. Alright? Ano pa po? Ayan, basahin po natin ang Psalms 56 verse 3. Sa panahon po natin nangyayari ang mga dinere. Hindi lamang po kay David, kundi maging sa iba ding mga tao. Babasahin ko lamang po ito. Babasahin po natin ito para atin pong marinig. Psalms 56, verse 3. Okay. So, kung napapansin niyo po, ang ulit ng teaching natin ngayon, hindi pa bumba, kundi ito isang parang lecture.
Kasi ina-itemize natin yung mga kailangan natin masundan. Alright, sabi sa 56 talata po ay tatlo ganito ang sabi. Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagat ang aking tiwala sa iyo. Basahin ko po sa English, what time I am afraid, I will trust in thee. Sino pong nagsasalita dito? Si David. Sino si David? King and prophets. Kung si David na king and prophets of the Lord, nakakaranas ng pagkatakot, ay huwag niyong ipagmalaki sa sarili niyo na pag tinawahan kayo ng gusto na swin, hindi niyo makatakot. Pero tandaan niyo, magiging kasalanan lamang yan kung lumayo sa Diyos. Kailangan kapag natakot tayo, ang una nating aatuhapin, ano ang aral ng Diyos sa bagay na ito? Ang tinig ng Diyos. Naalala niyo po si ano? Naalala niyo si ano? Alala niyo si Peter nung nakalakad siya sa tubig. Nung tumatawid sila sa ilog ng Galilee, patawid ng Tiberias, galing sila sa Genesaret. Ay, Genesaret yun ano? Ayan. So, inadibusyon namin yun eh. So, habang sila ay tumatawid sa ano sa ilog, alas 3 ng madaling araw, 4th watch in the night. First watch, alas 6, second watch, 9 o'clock, third watch, 12 o'clock, fourth watch, 3 o'clock. 3 o'clock ng madaling araw, naglalakad ang Panginoon sa tubig, pasalubong sa bangka nila. Sigawan ng mga lagad, multo, multo! Sabi ng Panginoon, be of good cheer, it is I. Sabi ng Panginoon, ay ito si Pedro maligsin. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw na yan, papalakarin mo ako sa ilaw, ay sa tubig patungo sa iyo. Sabi ng Panginoon, halika. Luso nga si Peter sa ano, baba siya sa bangka, lakad sa tubig, natawakad na. Bakit siya nakalakad? Narinig niya ang tinig ni Jesus. Okay? Ngunit nang makita niya ang boisterous wind, lumubog sa Jesus. Ay, si Jesus. Lumubog si Peter. Bakit siya lumubog? Natakot. Kasi tatabunan siya nung kabahay na alog. Ayan yung boisterous wind. Yan yung mga trial sa atin. Na sa panahon ngayon, kapag may trials tayo, buong barangay. Doon tayo natatakot. Dadagan ng buong barangay. Okay? Minsan, buong bansa. Alright? Di ba nakakatakot yun? Ngunit, kapag natakot ka, ang lunas, hanapin mo ang tinig ng Diyos. Doon magmumula ang yung lakas mula sa loob. Kayain natin yan. Kasi lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Amen. Ngunit, may natural tendency ang tao. Pag tatama ng boisterous wind, magkukublay. Tatago mo na, mawawala sa simbahan. Para different. Tandaan mo. Paglampas ng boisterous wind, ang problema mo nandiyan. Kasi ang tinig ng Diyos hindi mo narinig. Kasi ang magbibigay sa iyo ng ganap na kalimbahan. Alright. Nakukuhan mo. So, iyan po ang kailangan natin. Sa oras na matatag. Kasi sabi ni David, every time that I am afraid, I will trust in thee, O God. Ay, hindi lang isang beses na kailangan. Okay. Sino nga yun? Si David, propeta at hari ng Diyos. Alright. Nakukuha niyo? So, nangyayari ang ganun. Kaya, ang gawin natin ay, kapag may mga bilon, lalo pa tayong lumapit sa Diyos. Huwag na nating i-justify ang sarili natin. Ang hanapin natin ang tinig ng Diyos. Kung masabi mo, ganito yan, boisterous wind, may pagkakatanggap, may maniwala, mas mabuti. Pero kung wala, hanapin mo lang tinig ng Diyos. Ay hindi ka dyan maliligaw at lalo hindi ka magkakasala. Kasi ang hinahanap mo ay ang Diyos. Amen. Kalakasan niya na ibibigay siya pala. Kung ba'y naintindihan mo. Kasi may mga pagkakataon na kahit prinsipyo ng Bible ibabahagi mo, ay mga pupunta sa iyo, hindi mo niniwala. Alright. Pero huwag mo yan gawin. Parang hamil. Para kahit may mga kasalanan na, pagubli ka pa. Ay, takot mo yun. Pero sa loob mo pala, nag-i-enjoy ka na. May panganib din po dyan sa ganyang bagay. Kaya huwag natin ugaliin na. Ano po? So, tingnan natin ang aral ng Diyos. Alright. Amen. So, sa gayong paraan, makukuha natin ay kalakasan sa Diyos.
Kasi ang kaaway noon, nawawala yung tiwala mo na ang Diyos ay kaya kang isalba doon sa boisterous wind. Minsan kasi nakakatakot talaga. Amen. Yan po yung mga gabundok na pagsubok natin na dumadagan sa atin sa araw-araw. Isipin mo na lamang na ito naman ay real naman nangyayari ito at hindi naman ito kasalanan sa ating pagkakita. Nandito Sister Brenda. Ito ay kwento lamang Sister Brenda. Isipin mo na lamang pumunta ako doon sa ano niya, doon sa palinisan ng lupo. Kakikita pala sa akin si Sister Brenda, natakot na ako. Maya-maya din naman, parang natatakot na rin ako. Yan yung mga tinatawag na Sister Swing. Para sa akin, okay lang yan. Huwag mo lang i-justify ang sarili at hayaan mo na yun sa Panginoon. Amen. Sapagkat yun ay mangyayari na. Ako ba'y naintindihan mo? So, ang mahalaga ay pinili mo hanapin ang Diyos. Amen. Amen. So sa gayong paraan, hindi ako nagpupunlim sa ganun. Kasi nga, sa mga iba, mukha na akong virus. Nagdadala ng virus na katatakutan. Pero ang totoo, kaya sila natatakot kasi may ginawa silang masama sa akin. Amen. Nakuha niya. Kasi hindi mo na malalagyan ng loob niya. Ako ay naintindihan niya. So, mga ganun. Gusto ko talaga ito dahil real ito nangyayari. Ngunit, ang lunas nito ay nasa salita ng Diyos. Gayahin na lamang natin yung sinasabi ng Bible. Bibigyan tayo ng tagumpay. Amen. Ariyan ni. Ngunit mag-ingat. Sa baka gawin nitong nag-i-enjoy na pagkatapos So, magiging pa tayong tagapagtulog. Ito ba'y maintindihan niyo? Ayan. So, iyan po yung sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon. Alright, so hanapin po natin, maging tayong honest sa harapan ng Panginoon. Iyon po ang pinakamaliga. Honest po tayo sa sarili natin. Ano po? So, kung may pagkakamali tayo, parang nagdududa na tayo sa sarili natin, ilapit natin sa Panginoon. Ang dadalhin ng Diyos sa atin yan ay kaligtasan. Amen. So, again po ang gawin natin. Okay. So, sumunod po, ito'y makakatulong pa rin ito sa paglalago natin. Develop a thankful spirit. Yan. Di ba, minsan, tayo ay mga binibless ng Panginoon. At kapag binibless tayo ng Diyos, may mga ginagamit ng tao para sa atin. Di ba? Malaki man o maliit, ugaliin ng pagiging mapagpasalamat. At nakaka-improve yan ng kalaguan. Hindi lang po nakaka-improve ng kalaguan, pati guwasin. Kung minsan ay bibigyan ka lamang ng 100 dahil sa pinakita mo mapagpasalamat ka, 300 ang bibigay sa iyo. Oo, may mga ganun no. Kaya kapag mga binibless tayo ng sino ng tao, ugaliin natin ang develop yung pagiging thankful spirit. Appreciative tayo sa mga may inang na bagay na binibigay sa atin. Nakakadagdag po yun ang kalaguan at minsan nakakahatak ng blessing. Amen. Amen. So, gawin po natin sa sarili natin yan. Ang sabihin po, lalo pa po tayo mag-increase para sa pananampalataya sa Diyos. Kapag ginawa po natin yan, lalo pa po tayo maano. Ngayon po, kung gusto naman natin mag-increase sa karunungan sa Panginoon, ang pinakamabilis na kapamaraanan, mag-akay tayo ng pumapalapit ni Kristo. Pampaano po yun pampajagdag, mabilis na, kumbaga sa takal, mabilis mapupuno ang takalan mo. Takal ng karunungan. Kasi ang sabi sa Kawikaan 11:30, he that winneth souls is wise. Kasi yung mga ilalagak na salita ng Diyos sa labi mo habang nag-aalo ka ng tao kay Kristo, habang nagsasaysay ka ng gospel ni Christ, ini-istiyo ng Panginoon sa heart mo, nagiging siya karunungan. Kaya minsan ang mga iba nagugulat,
Saan kumukuha ng talino ng tao nito? Bakit nasasabi niya ang mga ganyan bagay? Bahagi ka ng bahagi ng aral ni Kristo. Makikita mo, mas papantas ka. Amen. So, iyan po ang sinasabi ng talata. So, Proverbs 11:30, He that winneth souls is wise. So, bukod po doon ay i-maintain pa nila ang spiritual strength mo. Kasi habang ang labi mo nagsasalita ng salita ng Diyos, kung meron ka konting carnality, kasabay yun na lalabas, tatanggalin ng Diyos yun. Kasi hindi bubukalan ng isang balon ng dalawang klaseng tubig-tubig habang ualat. Halat umalat habang untabang. Habang ikaw ay nagsasalita ng salita ng Diyos, ang bubukal sa iyo ay mainom na tubig. Tubig ng buhay na galing sa Diyos. Kasi dumadaloy sa iyo ang tubig ng buhay na galing sa Panginoon. Amen. Nakaka-purify ng ating kalooban. Amen. So, kaya ugaliin, magbahagi sa mga kaibigan, sa kapitbahay, kahit na sino, alalahanin nila na kapag binawi ng Diyos ang kanilang hirap na buhay, ibubulit sila sa iyo. Isa lang ang madala mo sa langit, may gantimpala kang matindi sa langit. Amen. Sapagkat ang isang kaluluwa hindi matutupasan ng yaman ng kanyang sanglibutan. Ang sabi ng talata ng Biblia, Luke 15:10, sa isang madala mo sa Panginoon, lahat ng mga anghel sa langit nagbubunyit sa langit. Ganun pinahalaga ng Diyos ang isang masasayang. Amen. Kaya kung hindi lang isang madadala mo, ang langit tuwan-tuwan. Amen. At ang karunungan ng langit dadali sa atin. Alright. Amen. Sa lahat ng Kristiyano, hindi lang ng pastoral dapat nagbabahagi. Kundi lahat ng mga Kristiyano, inuutosan ng Diyos at paulit-ulit sa Bible, magbahagi kayo ng bagay na tinanggap nyo sa Diyos. Ayan po yung kaligtasan libre na binibigay ng Diyos sa atin. Amen. Unahin po natin ang mga kasangbahay natin. Isipin natin kasama sila sa pangako ng Diyos. Sabi sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved in thine house. Once na may masave sa isang pamilya, isipin nyo ang buong pamilya kasama sa pinangatuan ng Diyos na masasave. Ang kailangan lamang may magbahagi ng Ebanghelyo. Yung salvation is individual. Nagawa niyo po, by discouraged by hearing from God's word. Kapag ang tao nakarinig ng gospel, nandoon ang pagkakataon upang siya masave. Hindi lahat itong gospel, ang gospel, pag sinabing gospel, ang ginawa ng Panginoon sa cross. Lahat ito pwedeng ibahagi, pero ang nagliligtas ay ang gospel. Amen. So, ibahagi natin ang Ebanghelyo sapagkat ang nais ng Diyos ang mga tao ay mga ligtas. Kapag naligtas sila, matuto ang langit sa ating pagiging Kristiyano. Amen. So, sa gayong paraan, mai-improve natin ang mga pananampalataya natin. Sa madali pong salita, magsisimula po yan sa sarili natin. Tinanggap po natin ang lahat ng bagay sa salita. Tinanggap natin ang salita ng Diyos, ibinigay noon natin sa iyo. Lahat ng tao kailangan ng Diyos. Amen. Hindi tayo piling magbahagi ng Ebanghelyo na wala naman tayong kaligtasan. Kailangan si Kristo na sa atin. May kaligtasan tayo sa Panginoon. When we speak about salvation, we are talking about the gospel of Christ. The crucifixion of Christ on the cross. He bore our sins on the cross. Para bayaran po ang mga kasalanan natin. Ibahagi po natin sa iba. Sapagkat yun ang kakabagan ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Si Cornelio, napakabuting tao. Ginantimpala ng Diyos ang ibinigay kaligtasan. Amen. Wala na pong higit sa ganun. Iyan ang pinakamainam na gantimpalang nakatanggap natin sa Diyos. Nakatanggap tayo ng kaligtasan kay Kristo.
Amen. Yan po si Camilo. Isang kapitan ng hukbong Italyano, mapagtawang gawa, mapampanalanginin, may pag-aayon, no? Nagdasal sa Diyos. Pinadala ng preacher tungkol sa kaligtasan na say, hindi lang siya, buong sambayan. Amen. Puri ng Panginoon. Kaya po ang Diyos, uunahin niya ang kaligtasan natin. Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga tao ay hindi magsasay. Amen. So, alam po natin, tayo pantay-pantay sa Diyos, pero mahalaga mga secure ang kaligtasan natin. Patungkol sa mga ano niya, diba? Ngunit, pagdating sa Ebanghelyo, no proxy. Everybody needs Jesus. Amen. So, pwede tayo magbagi ng patutuo natin, pero tanda natin, hindi siya nakakasave. Pwede mo lang siya maging pintuan para dali ng Ebanghelyo. Pero ang magilig ka sa kanila, ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ang religion, hindi ang pagkatao natin, hindi ang sino pa man. The gospel of Christ. Hindi tayong gamitin, hindi natin ibahagi paano tayo na-save, pero si Kristo ang magliligtas. Amen. Amen. So, gawin po natin ng sabihin mo ay lumago tayo sa Panginoon. Pag ginawa po natin yan, mas mabilis po ang paglalago natin sa Panginoon. Saka wala pong soul winner na kakalimutan na magsimba. Saan mo dadalhin yung inaalok mo? Amen. Ako ba'y naintindihan mo? Amen. Huwag niyo pong iisipin na ang Panginoon ay iniwan na kami. Hindi kayo iniwan ng Diyos. Dinidin natin ng Panginoon ang simbahan ibigay sa ating pamamahala ayon sa nais ng Diyos. Kung ba'y naintindihan niyo? Amen. Kasi magiging frustration sa atin yan. Alright? Okay, so pagdasal po natin yun sa Panginoon. Amen. Sabihin na natin, Amen. Ayan. Pero wag niyo po akong ini-misinterpret, ano? Kung dumating ang panahon na wala na ng tao dito, lilipat ako sa ibang lugar. Hindi po yung kainaan. Aral yan na dapat nating kilala. Tayo din naman ay mga responsable sa sarili natin para sa Diyos. Magdadagdag din yan ng pagiging responsable sa panig niyo nang hindi natin baliwalain ang simbahan. Amen. Amen. Huwag nila po akong i-misinterpret sa akin niya. Dahil ang dahilan po niya, Psalms 127 verse 1. Hinihingi po natin yan sa Panginoon. Amen. Amen. So, magiging matibay po yan kung mga Kristiyano yung pagdadasal. Alright? Nakuha niyo ba? Inibukod natin ang sarili natin pagsubok sa bagay nila. Kabaka ihalo yan. Masira ang aral ng Diyos. Kagagawa natin. Nakuha niyo po. Ayan. So, huwag po natin isagan sarili natin sa bagay nila. Kung may pagsubok tayo, pagtagumpayan natin. Kaya ang kalooban ng Diyos. Okay? Paliwanag po tayo, ano? Hindi tayo magkaligawan. Kasi kung hindi po natin uunahin ang sarili natin, paano natin naalugin yung iba? Paano natin sasabihin, maglingkod tayo sa Diyos? Importante po yan para sa atin. Iyan po yung magpapatibay ng sinasalita natin. Mag-authenticate ng buhay natin para kay Kristo. Ay pagdasal niyo rin naman ako. Kasi ako ay tinatarget ni Satan. Amen. Kasi pag wala ng pastor, kakumpay na si Satan. Okay? Kung ba'y naintindihan niya. Pray for me. Katulad si Apostle Paul, humingi ng dasal sa mga Kristiyano sa Wanida. At unang-una ipagdasal niyo sa akin, ang pintuan ng Evangelyo, magbukas sa maraming dito. Amen. Amen. Ayan. So, pray ng Panginoon. Ipagdasal natin yung Panginoon. At bilang challenge, ay hinihiling ko rin sa lahat ng mga Kristiyano, magpahagi kayo ng Evangelyo ng Panginoon. So, ito yung naman tungkol sa Evangelyo ng Panginoon sa Kristo. Amen. Okay, so salamat sa Diyos. Diyan po nagtatapos ang ating paglilingkuran ngayong araw sa Panginoon at ibalik natin ang papuri para sa Panginoon. Amen! Alright, so magpanalangin tayo sa Diyos. Ulitin po natin, Amen! Yan, parang nagpakyong doon. Okay, tayo magsipag-dasal. Salamat po sa Panginoon. Panginoon, mapagpala at makapangyarihan, salamat na muli sa umagang ito at patuloy po ang dalangin namin. Hindi namin niwawalang kabuluhan ang iyong mga aral at gayon din naman po, Panginoon. Hinihiling namin una po sa lahat
na ang mga sarili namin ay patibayin namin sa inyo nang kami po ay maging patutuo sa lahat. Ngunit dalangin din po namin na iingatan niyo rin po kami sa mga hindi po mga repentant na kaluluwa o pananampalataya. Hinihiling po namin na kami po ay tutulungan niyo upang sa pagganap namin ng bawat bagay na iyong ninanais ay magampanan po namin ang may namin sa inyo. Gagabayin niyo rin po kami maging sa paggagamit namin ng mga review ay tulungan niyo rin po kami. Ngunit din po na ipalagi po ang biyaya ng Diyos ay hinihiling namin na magampan namin ito sa kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon. Salamat din po salamat na muli Panginoon at dinadalain ko po na tulungan niyo po ako na huwag akong maagawan ng salita ni Taning at hinihiling ko po na iyo pong ipagkaloob sa amin ang bagay na amin hinihiling sa inyo. Salamat po muli at patuloy ang dalangin ko na sa oras na ito sa mga aral na aming pinag-aralan, tumimok sa mga puso namin at maging itong kalakasan sa ikalalago ng aming mga pananampalataya at hinihiling po namin kalimutan magbahagi ng Ebanghelyo ng kay Yesu Cristo. At sa muli, at pinagulog ko sa inyo at hinihiling ko po na tingin niyo po ang aking pagsamo, Panginoon, at iyo pong tingnan na aming mga kalaligaya na saging po, Panginoon, ang pangalan niyo po ay maibalik namin ang papuri na para sa iyo. Salamat na muli po. Inaasa namin, tutugunin mo kami sapagkat kami ay humiling sa iyo sa tanging pangalan ng Panginoon Tagapagligtas si Kristo Jesus. Amen. Okay, muli po magandang umaga sa nila at balik natin ang pagpulitas. Amen. Amen. Tapos na po tayo at pasensya na, wala mo kang kamay-kamay so, ulit na lang po tayo. Video na. Okay, sige po. Finish. Finish ko na to Sister, Brenda, balik na tayo na. Finish ko na to.